So ayan, tapos na kami mag-check-in and papunta na kami dun sa room. So guys, here's a quick room tour dito sa Hilton Prague Atrium. So pagpasok nyo, ito na yung way papunta dun sa bedroom. Kung pupunta kayo sa left side, ito yung toilet. Ayan. Maliit lang siya kasi nakahiwalay yung shower room which is dito sa kabila. Ayan. Yan, meron siyang bathtub. Ayan. Kompleto naman siya. Meron naman siyang mga shampoo, may lotion. So, may mirror dito. Ayan. Towels. Kompleto dito sa may bandang bathtub. So, ayan. So, ito yung Hilton version dito sa Prague. And dito naman sa right side, nandito yung cabinet, which is malaki naman siya. Ayan, so ayan. May kasama siyang plancha din. And then, nandito naman sa kabilang cabinet is yung safe and yung ref. Ayan. Then, nandito yung mga complimentary drinks and coffee. So, ayan. Hindi ko alam kung ano nandito sa kabila. Okay, cabinet. So, ito yung twin bed. So, yan yung kama namin. And, TV. And then, pag diniretso nyo, nasa river view yung nakuha namin. Which is ito. Ayan. So, ito na yung buong center ng Prague dito sa Czech Republic. Ayan. So, sa ngayon guys, magpapahinga muna ako. And then, later, kung mayroon pa tayong time para makapagpasyal or pwedeng bukas. Pero, mamaya baka lumabas na rin kami para kumain and makita din namin yung view dito sa malapit sa hotel. Okay? Guys, nung pala sa harapan ng entrance ng kwarto, may nakita kong ice machine. So, pwede natin siguro kumuha doon. So, meron ako nakita ditong bucket. Dito sa kasama ng mga complimentary drinks. So, labas tayo. Check natin kung gumagana. Ayan o. Nakalagay ice. Check natin kung gumagana to. Ay, galing. Okay. Stig. So, ito, papunta na kami dun sa breakfast hall sa baba and papunta na kami ngayon sa elevator. Medyo malayo lang siya. Ayan. Dito na. Medyo malayo kasi yung room namin bandang dulo. Kaya, yun. Dito kasi walang pindot-pindot. Card sila. So, natin yung lobby. And then, ayan. So, elevator B daw. So, ito yung elevator B. Yan. So, dito yung magbubukas. So, dito na kami sa lobby. Ito yung atrium hall nila. So, pupunta tayo dun sa reception para sabihin yung ating hotel number. So, ayan. Dito na tayo sa breakfast hall nila. And ito yung mga cold cuts nila. Ayan. And ayan, ito yung mga keso nila, mga salad. And dito sa kabila yung kanilang egg. Hash brown, pancakes. What ang pancake?
Matay tatlo. Kaninang so sausage. Ano ba yung mga nandito? Meron silang bread. And syempre, yung bacon. Ayan, kuha ko niyan. Alam mo, sarado na puntahan namin. Ngayon ako nakakita ng bacon na breakfast buffet sa Europe. Dito lang, sa Prague. Kasi mostly hindi sila kumakain ng pork eh. Mostly ng mga tao dito, vegetarian. Mamaya, kuha ko niyan. Egg. Ano ba yung mga nandito? Same lang, mga ganun lang din. Keso, mga cold cuts. Dito yung beverage nila. Bread. Okay. So ito guys, papunta na kami sa first destination namin dito sa Prague. And pupunta kami ngayon sa train station. Kuha tayong ticket, tignan natin kung magkano. Dito na kami ngayon sa labas. Ito yung train station sa gilid. Sa may right side. Ito ata yung Florenk. Metro Florenk ang tawag. So, ayan. Ito sa Florenk Station. Ito yung ticket. Diba? So, piliin natin English. Buy ticket. So, meron 30 minutes, 90 minutes, 24 hours, and 72 hours. So, piliin natin 72 hours for 3 days na nagkakos siya ng 350 crowns. So, piliin natin. Ayan. Pay with card na. Okay. Piliin natin yung card. Ayan, dito tayo sasakay sa bus 194. Papunta doon sa Central Plaza. Okay. So, ito na. Sakyan natin. So, nandito na kami ngayon papunta dun sa Old Town Square. And nandito kami ngayon sa
lane kung saan puro branded na yung shop like here. Ayan, meron ng Versace, Valentino, Longchamp, Chanel. Ayan, Helera na sila dyan. Ang ganda ng mga buildings. Instagrammable na yung lugar dito. So ito, nakarating na rin kami dito sa City Town Square. Ayan. Ang daming turista. So ito yung mga sa tourist spot na pinupuntahan dito sa Prague. Yung mga ganitong structures dito, same lang din siya sa Belgium. Ang ganito rin yung City Plaza doon. So itong Old Town Square ng Prague, nandito na to 1,000 years ago pa na. And early history nito nung 10th and 13th century, una marketplace lang to. Then kalaunan ginawa nila lang as center for merchants across the Europe. So ito na yung Old Town, kaya officially established na siya noong 1230. So today, naging major tourist attraction na siya and naging venue na rin to for Christmas and Easter market. And dito na sila celebrate na yung mga public celebration and cultural events. So ito na yung papasok sa Prague Castle. Ito na naman, paakyat na naman siya as usual. Exercise talaga to. So guys, nandito na kami sa taas. So ito yung tinatawag nilang St. Vitus Cathedral. So ito yung main cathedral inside dito sa Prague Castle. So ito na yung pinaka-castle nila. Akala ko kasi yung itsura ng castle, yung typical na castle na itsura. So ito na pala tinatapakan namin is ito na pala yung buong castle. Bali ito yung pinaka-main cathedral nila, which is itong St. Vitus Cathedral. Para siyang rin, no? Cologne Cathedral, yung itsura niya.
matagal na rin pala 'to bago in-establish 'no. So tinayo ito noong 1344, biro niyo sobrang tagal na rin pala. And nakumpleto 'to noong 1929 lang. So grabe ang tagal niya bago nakumpleto, pero kitang-kita mo naman ang structure niya, detailed, ang ganda. Dapat nga tayo dun sa may door. No, pintuan pa lang, detail na detail na. Itong church din pala to, ito yung pinaka-important church dito sa Prague. Yun ang sinasabi nila. So guys, ano yung pinaka-ground ng castle. Tapos marami na rin kasing pulis eh. So, ito na siya. So, ito na nga yung castle kasi mayroong guards. Ito sila. Ito naman ang view ng night dito sa Charles Bridge. Kahit gabi marami pa ring tao. So yun, nandun yung Prague Castle. Malapit lang pala dito yung Prague Castle. So pwedeng lakarin nyo simula doon hanggang dito sa Charles Bridge.
Hello guys! Today is our third day here sa Prague. And bumalik kami dito ngayon sa Charles Bridge. So ito yung, kasi kahapon nagpunta kami dito night time. So sinubukan namin ngayon ulit pumunta daytime naman para makita namin yung talagang itsura ng Charles Bridge. So ngayon ang dami pa ring tao. Ayan. So talagang dinadayo talaga siya. One of the tourist spot here. So ano bang meron dito sa Charles Bridge? But napaka-famous ito sa mga tourists dito sa Prague. So ang Charles Bridge kasi is one of the Europe's most famous medieval bridges and a defining landmark of Prague. And construct ito noong 1357 under the rule of Charles IV. So kakaiba talaga yung itsura ng bridge and Gothic yung design niya. And meron nga pala ditong isa sa mga statues like ito. Ay hindi, nasa kabila siya. Pakita ko sa inyo. Ayan. So ito yung sinasabi kong statue. So kung napapansin nyo, hinahawakan nila yung mga carving. So bakit? Ito yung St. John of Nepomuk in Charles Bridge na pinaniniwalaan nila. Pag hinawakan mo raw yung mga carvings niyan, matutupad daw yung mga wishes mo. Yan. Mag-bring ng good luck. And babalik ka pa raw dito sa Prague. Talaga ng structures dito sa Prague, oh. Luma. Tapos parang nasabayan mo pa ng ganitong parang may choir na kumakanta. Narinig kaya? So punta tayo ngayon doon sa John Lennon Wall. Ganda talaga ng structures dito, oh. Para siyang pinaghalong no? France and Italy. Ayan. So, marami ng tao. So, yan na yung John Lennon Wall. Tingin ko po ng mga estudyante yung mga nandito. Yung mga nakaka-appreciate ng mga graffiti art. Ayan. Yan ang Lennon Wall. So, ito yung Lennon Wall. So, sikat na sikat siya dito kasi matapos nung pagkamatay ni John Lennon noong 1980, nagsimula sila mag-paint yung mga Czechs. And yung mga Czech kasi that time is parang ginawa nilang as inspiration kasi under the communist rule sila ng time na yun kaya pinaint nila to. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. 这写的啥？别翻译一下。 On va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. So, next stop natin yung dancing house. Hanap lang kami ng sasakyan dito kasi pwede mag-train. So, habang naglalakad kami, ito na. May nakita ko dito.
Pinoy, Taste of Asia. So ito ang dancing house dito sa Prague. So tinawag itong dancing house kasi ito ay parang dalawang tao na parang sumasayaw. Yan. So ito yung head ni Franz Kafka. Ito ay isang modernong kinetic sculpture sa Prague na makikita malapit dito sa shopping center dito sa Quadrio, Prague. So nandito kami ngayon sa isang restaurant dito malapit sa Rotating Head. Yung katabi niya kasi shopping center. So kumain muna kami sa Fumi. Yan, sa restaurant to, eat all you can siya. Ayan. Para siyang Chinese eat all you can, pero Vietnamese. And may mga sushi rin silang kasama. Hello guys! So today, it's our last day here sa Prague and magbibigay lang ako ng review about dito sa city na to. And totoo nga yung sabi nila na this is the most beautiful city here sa Europe. Ang ganda ng lugar, malinis, yung mga prices dito ng mga iba't ibang produkto and tickets for transportation is swak sa budget. Na? Lahat ng corners dito, buildings, places, kalsada, surroundings, lahat dito Instagrammable. So mag-enjoy yung mga mahilig mag-picture dito and mag-post sa Instagram. So, i-review ko lang yung sa hotel namin. Dito kami sa Hilton Hotel Atrium. Mas marami pang mga hotel na mura bukod dito. So, pinili na namin ito kasi gusto na namin makita kung anong pinakaiba ng Hilton dito sa Hilton sa Philippines. So, gusto namin matry yung kung anong meron dito. And all in all, okay naman yung review. Maganda yung room, malinis, yung ano nila, yung breakfast nila, okay na okay. And service okay din. So, dito hindi ka na mahihirapan bumili ng ticket for transportation kasi dun sa harap ng Hilton Hotel, merong parang yellow card, yellow machine doon na pwede kang bumili ng ticket for transportation. Yung mabibili mong ticket, pwede na yun for bus and sa trains. So, hindi ka na mahihirapan. Tapos, malapit lang siya sa Florenc Station. So, madali ka na lang makapunta. Yun din ang isang comment ko dito sa transportation. Napaka-convenient. Lahat ng puntahan mong tourist, hindi ko lang alam sa buong check pero dito sa Prague, since tourist itong lugar na to, yung mga tourist location, magkakatabi na lang. So, madali siyang mahanap through Google Maps. Yun lang yung ginamit namin para makapaglibot and napaka-convenient na transportation talaga dito. Sa food, okay na okay ang food. Marami kayo matitikman dito na food, iba't ibang cuisine. Yung last na natikman namin is yung sa Vietnamese food dito kasi ano siya, eat all you can. So, mura yung eat all you can din nila dito eh. And marami pa kayo kasi iba hindi na namin natikman na food eh. Kasi iba kasi parang typical na food na rin na natitikman namin sa German. Kanina na kami nag-try. Yung mga Czech na cuisine, pwede kayong pumunta doon sa mga restaurants na alam yung, pwede kayong mag-search through internet para makita nyo kung saan kayo pwede kumain ng mga legit na mga Czech foods. So, ayun lang. So, kung may iba pa kayong mga gusto malaman about sa Prague, pwede kayong panoorin itong vlog na to. And, pwede kayong manood ng ibang vlog kasi hindi ako kumuha ng mga iba't ibang mga hint or mga guide na dapat gawin dito. May mga do's and don'ts na dapat gawin dito. And about nga pala sa pera nila, iba rin currency dito. So, Kronos, yata yung ano nila, currency. Pero hindi kasi kami gumamit ng cash. Mas maganda kung gamitin yung card na lang or anything. Kasi, mas, mas convenient. And most naman dito, machine na yung ginagamit. Na, pwede na kayo mag-cash, pero dapat kung makipag-exchange kayo ng cash dun sa legit na mga
money exchange kasi may mga iba rin na hindi may iwasan na baka maloko rin kayo sa conversion. So, mas maganda talaga card na lang yung gamitin. So, ayun. So, ngayon, babalik na ako sa Germany and ang isang is yung Basiflix po kasi mura lang eh. Mga 30 euros lang yun. So, although matagal yung biyahe 8 hours, at least gabi na lang yung pinili ko para at least matutulog na lang din. Kinabukasan na sa Germany na ako. So, yun lang. So, sana nag-enjoy itong vlog ko na to. So, bye! Until next time!